Touchdown Copenhagen! Oh my God! Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang video. Oh my God! Nakita nyo na yung title. Alam nyo na kung tungkol saan to. So, currently, andito tayo sa Sweden. Hindi ako makapaniwala kung sinasabi ko yun. And, andito tayo ngayon sa IKEA Hotel. Dito tayo nagsistay. Actually, lounge area to sa 3rd floor. Tinitake advantage ko lang na walang tao. Kaya kailangan nating bilisan tong pagsasalita natin dito. But, oh my goodness. Grabe! Like, hindi talaga ako makapaniwala. And excited ako i-share sa inyo lahat ng mga gagawin namin dito, lahat ng mga experiences, ng mga ganyan. Hay, simulan natin yung kwento. So, andito tayo sa Älmhult, Sweden for IKEA's Democratic Design Days event. Ito talaga yung home base nila. Dito talaga nagsimula yung lahat. First night natin dito, meron tayong welcome dinner na ang ganda, as in super ganda. Tayong wreath making dito. Oh my God. Grabe, napaka-dreamy. Ang ganda ng wreath nila. Ayoko na. You're pretty much like Lorraine, but just tamer. a little, yeah. A little tamer. Welcome. And tomorrow I will have the privilege to say warm welcome to IKEA because I will meet you tomorrow morning in IKEA Sweden where I work. But today I have the privilege to say warm welcome to Sweden. And you come on the right time of the year, I can tell you. This is the period we love the most. Actually, IKEA Democratic Design Days, gusto nilang i-share yung tawag nila doon democratic design eh. 5 points. Sana maalala ko. Okay. Low price, function, form, sustainability, tsaka quality. Yun yung pinaka-point yun na gusto nila i-share sa amin. Yung pinaka-main event day talaga sobrang busy, ang daming nagawa. And IKEA of Sweden, that is the place that you are in now. So my name is Ulrika, and I'm leading the organization here, responsible for the IKEA product. So great! We are super excited to have you here. So, andito tayo ngayon sa, technically sabi nila, itong space na to. Dito nila dine-develop yung product. Marami sila i-share sa atin ngayon ng bagay-bagay. And, sama kayo sa amin. Tutur ko kayo dito sa lahat ng mga gagawin natin dito. Let's go! Ito yung IKEA Expressions na part. Dito nila dinidiscuss yung color, paano nila dine-develop, ganyan. And tinanong ko, ano yung pinakamabenta na color or something, and by tinanong ko. Iba-iba daw, depende sa region. Pero mostly is nasa green shade, which is feeling ko nga. Dahil wala, ang daming nagre-request kahit naman sa akin pagka may gagawin. Parang, anong accent color? Within the green, ganyan. Tapos tinanong din nila, if ano ba yung trendy na color ngayon, it's not like ano yung color, more on daw. Dati mas uso yung mga nude, muted green, pastel green, or blue, pastel, lahat, ganyan. Ngayon, mas nagbabrighten na lahat yung mga color. Mas may punch na ganyan, which is, I think, totoo. I love it. Buti naman. Yan na naman siya. I'm a Swedish in-house designer working at the design studio that's actually located just behind this wall here. Yung next na diniscuss is itong collection na to. Kung paano nila to ginawa. Galing. Kung ano yung mga process, pinakita nila from the sketch to like sa engineering, ganyan. The design is not right. And try to put some color on it. It doesn't look right. Yung purpose niya is for mobility nga, ganyan. Yung itsura niya, hindi ganun. Ang cute. Like, yun yung gusto nilang design. Visually appealing, pero very useful. Ang galing. Ang cute. Ang cute talaga. So,
Yung next na product naman nila is this green shelf. Nakakaaliw talaga pakinggan. Actually, lahat ng mga nakita nyo kanina and siya rin, sila mismo yung senior designer. Sila yung gumawa nito. Tapos, nagsa-start din pala sila with price. Bibigyan ka ng presyo. Tapos, paano mapagkakasyahin yung product na yun within that price. Ganun. Tapos, tinanong din kung green lang ba yung color or meron iba. Sa ngayon, yung green lang daw. Sabi niya, feeling niya kasalanan niya kasi yung ginawa niya yung sketch green. So, yun na yung tumatak sa utak nila. Pero hopefully daw, maging mabenta siya and ganyan. Tapos, eventually, magdagdag sila ng mga ibang colors. So, pag dumating to sa Pilipinas, for sure, gagamitin ko to sa project. Nakikinita ko na siya and actually love ko yung green na to. Grabe, ang fascinating. Ang dami palang process ng paggawa nila ng mga products dito. Ang galing. Ang galing. Hi, yun lang. Ang dami kong chika. So, ayan, dyan tayo galing sa building na yan. Dyan nagaganap yung magic. Yung pagpaproduce nila, pagde-design nila ng mga products. Yun nga, pinakita nilang mga sample sa atin. Ngayon, hindi ko alam saan naman tayo pupunta next. But let's go! Walking to our next destination. Lamig. Ang saya ng weather niya. Malamig siya pero hindi siya maginaw. Like, comfy lang. Wala lang. So, dito naman tayo ngayon sa, anong tawag dito sa space? This is the food lab. Food lab. Okay, so ito yung food lab dahil may i-introduce silang bagong balls. Bagong balls talaga, hindi ko pa. Yes, you may get something tasty to try. And also, there's also a little bit of a treat on your way out as well. Next stop naman natin is, ito, may exhibition sila. Pinapakita nila kung paano nila ginagawa yung mga sustainable products. Napaka-fascinating yung mga pinag-share nila dito. Like aluminum. Tapos yung isa, ang galing. As in, ano nakasulat? 65 to 70% factory waste. Tapos nakakagawa na sila ng mga tableware. In fairness, ang galing. Itong lamp na to is 50% recycled plastic daw. Ang cute! 3.99 euro. Hindi ko alam magkano yun sa atin. Pero ang ganda ng glow niya. Hindi siya mukhang mura. Promise. Hi. So, ayan, naka-break time tayo dito. And sumichill lang ganyan. Grabe. Grabe experience. Nakakaaliw yung experience dito. And daming mga bagay na kapag ka bumibili ka, hindi mo naman iniisip or something. Tapos ngayon, share nila kung paano siya nabuo, ganyan. Ang kulit. Tapos ma-appreciate mo lang yung mga process. And hi, ngayon chill lang muna tayo dito. And it's a collection about folklore. The great inspiration for this collection is a picture we found from the 1800s. So very peacock-liking divine. She had a lot of ornaments on herself, a lot of patterns. Grabe, sobrang cute ng bagong collection na nilaunch nila. Siyempre, match ako. Gusto ko ng mga kulay like pink, orange, yung ilaw, yung mga textile, yung fabric, as in, nakakatuwa. Ang dami lang tao eh. Ang sarap mag-photoshoot sa loob. Kailan kaya yung darating sa atin? Saan pa ba tayo next? Tara na, let's go! May tao. Maya-maya magla-lunch, but nakakalat lang ito. Mga lumang IKEA catalog. Titignan ko kung tipong like yung style nag-iba or ano ba yung difference na niya ngayon. Bring the catalogs back! Oo nga! Ibalik nyo na yung catalog. Look! Yung sofa dati, oh. Oo nga! So, we're here at IKEA Museum. Ayan. Ito actually yung first store nila. Galing! Tapos ngayon museum na siya. And, tignan natin anong mga ganap dun sa loob. Ang hangin sa labas. Wow! 1954 daw na-open tong store na to. Tapos, 2012, close yung store dahil nilipat nila ng location, banda dun lang. And then, 2016, nag-open yung museum. Ngayon, itong area na to is sobrang ganda. Trailblazer, as in, women designer. Ganda ng mga items. Yeah, all pink talaga dito. Super nice. I love it. Cute. Excited
excited ako dito sa next part nitong tour. Kasi IKEA through the ages. Like, literal, from 1950s, 1970s. Nakikita mo iba-ibang design. And actually, ngayon pa lang dito sa umpisa. Yung mga 1950s niya, ang ganda. Amazing. Amazing. Bumubulong ako dahil may mga nagtutour. Ayan, ang dami nangyayari. Ang ganda. Ang ganda. Grabe, ang cute. Like, ang ano niya sa eyes. Ang overwhelming sa eyes in a good way. Oh my God. 1970s chairs. So, 1990s design daw itong mga to. In fairness, even these shelves. I love it. Nakakatuwa yung mga evolution of design, like lahat ng mga details na kahit ito tinitignan ko ngayon. Pagkaganda ng mga items. So, ang next naman na pupuntahan natin ngayon is, yan, IKEA Test Lab. So, obviously, based sa name, ina-assume ko na dyan nila tinetest yung mga bagay-bagay. Tignan natin ano yung mga share nila. Pero so far, grabe. Ang dami. Ang dami. Overwhelming size. Tapos na ang activities for today. Ngayon kakain na lang tayo at iinom. Huwag ka nga magulang na, Will. Hindi ako judgmental. Paano kakakain? Ano ba to? Paki-explain. Wait. That's hard. It's very difficult to eat. Ang lalaki pa ng ano, beef. Buntot lang hinawa ko. I hate them! Ang hirap. So, today, punta tayo dito sa studio nila. Grabe yung lighting. Dito sila before daw nag-shoot ng mga catalog, mga ganyan. Ngayon, wala na yung catalog, pero mga digital content nila or any content sinushoot nila dito. So, ito pala yung ano daw nila. Maliban daw sa studio, ito yung Global Communications Office nila. Marketing, lahat ng content, ganyan. Grabe. Ang ganda. Cute-cute niya. Ayan o. Look. Dinidiscuss nila yung mga process nila doon. Mayroon silang mga parang robot na pang-shoot nila ganyan. Actually, ang dami na nating na-tour. Bawal lang mag-video, tsaka mag-whatever sa ibang area dahil may mga products pa sila doon na hindi naka-launch, ganyan. So, dito is naka-launch na lahat ng product, kaya dito pwede mag-shoot. And actually, pumunta tayo kanina doon sa sa prop room nila, prop area. Sobrang dami, like shelves upon shelves of props, iba-iba. From pillows to vase to lighting to bikes. Like, kateng-kateng ako mag-video para pakita sa inyo tsaka for memories. Pero, sa utak ko na lang yun. Anyway, ito is basically studio nila kung saan sila nag-shoot ng mga, yung mga kahit ano, actually. Nag-shoot ng mga products, ng mga rooms, kung ano-ano. Ang dami nila dito removable walls. Tapos yung mga ceiling, tignan nyo. Lahat yan pwedeng high ceiling, pwede nilang i-angle, pwede nilang kung ano-ano. Tapos, may natural light, may galing. Amazing. Katawa. So, ito is nasa isang sulok ng studio. Andun lahat ng kaguluhan. Dahil walang tao dito, pumunta muna tayo dito. Pero, grabe siya. Tingnan niya. Ayan yung ceiling. Oo. Kala mo room na, di ba? Nice. Tapos dito may kitchen, may bed. Balik na tayo dun sa kabila. Masyado akong others dito.
So, pupunta tayo ngayon, magtutour tayo ng bahay ng 3 IKEA designers. As in, literal, yung bahay nila itutour natin. Parang meron daw silang dito, mini village or something. So, dito na sila nag-set ng roots nila. And iniisip ko, talagang bahay nila yung itutour. Kung na-imagine ko, tipong kagabi, busy sila sa paglilinis, gano'n. Ewan ko, ako gano'n ako eh. Pag may bisita. Tingnan mo nyo naman bisita. Ang dami. Parang ang sarap mag-create and maging creative dito. What is the color you're going for? For me, I'm basic. Look at me, I'm eclectic. Yeah. And if I sit on my sofa, like I sort of You match. You match here. And if I hold my product, you don't even see it anymore. It's like, What's that? that's a wall hook. Oh my God, So that's like cute. this one, it's made of 1% metal, and then it's folded. Oh my God. Ito yung living room nila. Grabe. Ang dami namin dito. Tapos, syempre, pumupunta ako dun sa walang tao. Hanggat nasa baba na sila ngayon. Nasa basement. Ako naman nandito sa living room. Ang ganda. Na-imagine ko dito paggabi, very cozy. And sobrang love ko ng couch. Oh my goodness. Meron pa tayong 2 bahay after nito. I'm so excited. Walking tayo, papunta naman sa next house. Grabe, nai-imagine ko yung everyday life nila. Parang ang kalma-kalma. Ayan, yan yung paligid. As in, oh my goodness. Ganda. Grabe, tignan niya yung paligid. As in. Parang yung lungs mo, malilinis talaga dito. So, ito yung next natin. Meron silang bakery sa bahay niya. Sobrang cute. Open lang daw pag Friday or something. Ito naman yung sa isa. Grabe, ang charming din. Nakakaaliw. Siyempre, doon na naman ako sa walang tao. Ang ganda. Grabe, ang cozy. Ang ganda ng mga pieces. Super nice. Tapos, basta, ang modern pero may soul. Ewan ko kung ano yun. But it's nice. Is this wallpaper? Yeah, like it's a really Swedish thing, like a thick wallpaper, Yeah. and then I put like this calc paint. I mean, it's a little bit a mix. When I moved here, I learned also to more appreciate the traditional things. So it leans more into traditional Scandinavian modern. Ito yung bakery. Yung apartment is nandun sa taas. Tapos, ang cute ng mga products nila. So, ito yung labas ng bakery tsaka ng apartment na pinuntahan natin. And, nakakatuwa, like, mag-tour dito para nakikita mo yung hi, tita. Hello. Nakakatuwa, tignan yung lifestyle nila dito, kung paano sila nabubuhay dyan. Tapos, as in, lahat ng mga ganap dito, grabe. Ang galing. So, ito na yung final na bahay. And, meron pa tayong pa-bread. Ang sarap. Oh my God. Sobrang sarap. So have the color palettes of the different floors. And we found when we removed all the walls and the wallpaper, because the 4 layers of wallpaper. And then we found there that it was like Painting studio. Gusto ko nito. saved from the street. Look at this place. Yes. This is too much. This is too much. Too much. I know. We moved to this place 8 years ago. Oh, okay. And then we first built the black house, the barn there. And then we could really take this slow because it's so old and we did almost everything ourselves. Yeah. But also countryside, so there's not so much distraction anymore. It's just where you... People that moved here. Oh, yeah. There is a local community. Ito yung back patio nila. Hi. Kanina ko pa pinipil. Talagang, imagine ko yung daily life nila dito. Tapos, puro sila creatives. Yung mga, inaano natin, mga designer, ganyan. Kasi iba may family. Lagi daw sila may playdate. Parang, para silang balance. Nagagawa nila lahat ng creativity, nung ganyan. Tapos, ganito yung life mo. Very, very provincial life. Very tahimik.
Ang ganda. Oh my goodness. So, that's it. Yan na yung last house na tutour natin. And sobrang inspiring lang. Kasi lahat ng bahay na napansin ko is very like old na structure, ganyan. Alam mo yung mga sahig hindi pantay. Alam mo yung talagang lumang bahay na kahoy, ganyan. Pero kung paano nila ginawang very soulful. Kanina pa ako nag-soul ng soul, pero ang cozy, tapos ang daming texture, tapos ang daming architectural detail, tas super nice. And ayan na siya. Pabalik na tayo sa bus dyan sa vegetable garden nila. Oh, ayan. Siguro. Sana. Kung hindi, doon tayo kukunin mamaya. Yan. So, yan lahat ng mga happenings dito sa IKEA, Sweden. Ito yung mga experiences namin. As in, sobrang nakaka-happy. Tapos, yung mga kasama pa namin, yung Philippine team talaga. So, 6 kami na nandito na nakakatawa lang. Para lang kami tumatambay, chumichill, kumakain, puro kwentuhan lang, ganyan. Sobrang unforgettable experience and sobra kong daming natutunan. Dami ko nakita, dami ko na-discover. Super fascinating, super enlightening talaga ganon. And hopefully nabigyan ko ng justice yung event, yung mga ginawa namin dito, yung mga pinakita nila. And ako talagang sobrang thankful ako dito sa experience na to. And thank you so much to IKEA Philippines for inviting me here. Kaya na-experience natin tong mga bagay-bagay na to. So, yun lang. Hopefully na-enjoy nyo tong video na to. And until next time, bababalik tayo dito. Malay natin meron. Until next video, bye!